So let us see what do we have here for you guys in this channel naman. So let us see. Just take only what resonates. Okay, feel free na i-pick up lang yung mga mensahe na kumokonek sa inyo. That's how you really get the message, no? Listening to your tarot readings, no? Lalo na kung ginagamit nyo ito for guidance pag nakaka-resonate kayo. Okay? Hindi importante ang mga zodiac signs, kaya hindi nyo yun naririnig sa akin kasi magkakaroon lang ng kalituhan. Yung iba kasi, yun yung tinitingnan. Hindi komo, hindi nabanggit yun, no? Nagkakaroon pa ng confusion. Ay, parang para sa akin yung story na yun, pero sinabi ng reader, si gantong zodiac sign pala, hindi naman ganun yung kadil ko yan. Kasi, alam niyo mga babes, kaya hindi ko binabanggit yung zodiac sign. Kasi, hindi yun importante. Ang importante ay ang storya at ang connection mo sa energies, no? Story has energies, and your connection with the energies ay yung messages na para talaga sa iyo. Okay? So let us see. Oh, this is definitely strong doubts, hesitation, pagdadalawang isip. Nine of Swords. This person here can't sleep at night. At hindi rin niya magawang mapanatag kahit siya ay gising. Maghapon na kahit may ginagawa. Maaring madalas tulala or balisa. Hindi magawang makapag-focus dito sa kanyang kaperahan. Naapektuhan rin ang kanya ritong mental health at physical body. Yeah, Tower is here. A poison is being shown sa aking vision right now. What about the potion here? King of Swords. Center of the reading. Okay. Okay, got it. Oh, got it. I got it. Okay, got it. Bottom of the deck, we have another twos. We have here the two of wands, the two of coins, and now the two of swords. Para sa ating bottom of the deck, it's right here, three of swords, ace of cups here. Three of wands and the world. Okay. So whoever this energy is, it looks like this person here will continue to drink this like a potion. Tila isa itong lason na habang buhay niyang iinumin at ito ang kanyang desisyon na gagawin. Yan o. Pagpapasya, parang isang parusa sa kanyang sarili na habang buhay niyang iinumin ang lasong ito. Yan o. Ang taray 'no, may lason na hindi pala nakamamatay agad, pero pakiramdam niya araw-araw siyang pinapatay dahil araw-araw niya raw iinumin ang tila isang lason na ito. Yan o, hindi literal na lason ha, huwag kayong ano Pero itong tao na 'to nasaktan niya kaya't grabe ang nadulot niya sa buhay ninyo. Tignan niyo 'yan mga mare, oh. Alam mo sa lahat ng mga decks ko, eto talaga yung ang lala ng itsura na tower. See, look at that, no? It's burning like hell. This person here, it looks like dragged down niyo sa hell life, no? Hell situations, no? This person here could turn into monster dati, no? And this person here could had break your heart not just once, no, but multiple times already. So whoever this energy is, now this person here with the lots of tools right in here, this is not the soulmate vibe, ha? This is the energy here of someone losing you.
This is the energy here of someone do not know, okay, kung babalik pa kayo, okay? Kasi this person here, sa kanya rito, no, na nafi-feel hindi na kahit kailan. Kaya yan din ang nagiging dahilan kung ba't hindi siya rito nakakatulog ng mapayapa at maayos at kahit na siya naman ay gising, hindi rin niya rito magawang makapag-relax or kumalma. Ang taong ito na naapektuhan ng kanya ritong pangkabuhayan, ang kanya ritong trabaho, pinagkakakitaan, maaring negosyo. So whatever the case may be, this person here ay someone dito na gumagawa ng isang malaking desisyon, no, na okay, habang buhay niya pa rin kayong patuloy na mamahalin at ito ay isang tila lason, no, na nakikita kong kanyang iinumin habang buhay. Teka miss yan, paanong gano'n? Parang medyo masyado kang matalinhaga, ayoko ng ganyan, hindi ko gusto yung subject namin noon yan. Wala akong nasusulat sa essay kapagka ganyan miss yan, 'no. Ito na nga papaliwanag ko na mare. Ibig sabihin 'no, ang taong ito ay nagkasala sa inyo, maaaring ang kanyang pagkakasala ay pakikiapid sa iba, pakikipagrelasyon 'no, or mali ritong, relasyon sa maling tao 'no, nasaktan kayo dahil in-involve kayo sa isang third party situation sa nakararami sa kanila, nasira at winasak ang buhay ninyo at maaaring kahit na sumama na nga sa iba 'no, kung ano-ano pa rito yung mga ginawa rito sa inyo pagtapos nito. Yan, okay. So whatever the case may grabe 'no, I just heard the word yurakan, niyurakan, yurakan, okey bahala kayo. Grabe 'no, so ibig sabihin yung iba sa inyo ang tindi talaga ng nagawa niya rito ano, kaya I know that negative word, kaya explain mo nga miss yan, bahala kayo diyan. Basta alam ko lang na nafi-feel ko na yung word na yun ay hindi maganda, yan 'no. Nag-aaral pa kasi ako ng ano, malalim Tagalog. Hindi ko pa pero nafi-feel ko rito na pangit, tama ba? Yan 'no. Sa mga instant buyers ko diyan, tama ba, hindi ba maganda yun? So yun 'no, naghanap ng kakampi. Pero yes 'no, it looks like it gives me the vibe of, sobra-sobra, sobrang, grabe yung nagawa niya dito sa inyo. And this person here could be realizing this big now. And it looks like this person here with the King of Swords making that very bold decision to stay in love with you. Because this person here, na-realize niya siguro ritong mahal niya kayo at mamahalin niya kayo habang buhay kahit wala na kayo. Not loving anyone else other than you. And it looks like ito yung poison na kanya ritong iinumin habang buhay. Staying in love with you even though you're not with him or her, no? And we do all know that kapag ang taong minamahal ay malayo sa kanya rito, no, na minamahal, no, ay para na rin isang klase, no, ng pinapatay, no, yung pakiramdam. Okay, so dahil wala kayo sa life ninyo pero patuloy niya kayong minamahal, ibig sabihin it's like this person here could be torturing himself or herself, no? At ito ay kanyang gagawin habang buhay. Ito ay habang buhay na longing for you. Yun. So, batiin muna natin everybody. Hi and hello there everyone. My name is and welcome new subscribers. Ito yung instant buyers ni ko sa inyong walang sawang love and support for me. At kung di nyo pa naman pa po tayo na main channel, The High Priestess, link down below lang sa ating description box. Kaya kung interesado kayo, click lang yan para makarating kayo dun. Araw-araw yung nag-upload tayo ng collective readings for all signs there, no? At yun nga, kung hanap niyo yung reading per zodiac sign, dun nyo rin yun sa ating main channel matatagpuan. Okay, at syempre, okay, timeless tayo dito, pwede nangyari na, sa iba nangyayari naman ngayon, sa iba ay mangyayari pa lang, kaya naman, just take only what resonates. But here, malinaw na malinaw, no, na ang person niya rito, no, ay someone na parang binibigay niya rito, nilalagay niya na rito yung hustisya sa mga kamay niya, no? Parang siya na yung nagpaparusa sa sarili niya. Pero syempre, meron pa rin siya ritong kakaharaping karma, no? So parang gusto niya na mas lalo pang dagdagan yung pagpapahirap niya sa kanyang sarili para talagang maramdaman niya rito, no? Kasi parang there's no karma na makakapagpabalik sa inyo kahit alam niyo pagdaanan niya lahat ng yun at alam niya kasalanan niya kung bakit hindi na kayo muling babalik sa buhay niya. At masakit yun. Para sa kanya dahil nakikita ko rito 'no, yung kanya ritong, deep self kung saan parang
This person here, hindi sapat na kahit na pagbubugbugin niya yung sarili niya, paghahampasin niya, iuntog niya yung ulo niya dito sa pader or sa bato, whatever. This person here cannot, okay, bring you back into his or her life, no matter ano ang kanyang gawin dito, no? So that is the sad truth this person here ay facing. That's why this person here, no, will stay in love with you and will not forget you. Yun ang binibigay niya rito, no? Na hustisya rito para sa sarili niya rito, no? This person will keep on remembering you as the woman or as the man na minamahal niya pala pero nagawa niyang saktan lamang. Ay. Naku, sino man 'tong energy na 'to mga babes, 'no? Yan yung kanyang pagpapasya. Siyempre hindi natin yan para pakialaman na rito. Alam niyo naman tayo ay tamang tsismosa lang. Upang iparating sa inyo kung ano ang kanya ritong mga nararanasan at nararamdaman. Pero yes, mga babes, 'no, hindi niya rito pilit nakakalimutan kayo at kahit na tumanda pa siya rito, 'no, at unti-unting mawala ang kanyang memorya, paulit-ulit niya kayo ritong aalalahanin, 'no, para maalala niya rin dito na siya ang sumira sa inyong relasyon. Yun na parang ang pinaka-point is habang buhay ka niyang mamahalin pero aalalahanin niya rin 'no, nakatumbas ng kanyang pag-iisip dito sa inyo at pagmamahal niya para sa inyo ang kanyang pagsisisi 'no, sa pagkamuhi sa kanyang sarili. Yeah, nakikita ko dito. This person will drink this paulit-ulit 'no, na ipapaalala sa kanyang sarili na isa itong nasayang na chance or missed opportunity. So this person right in here 'no, wants to grow old ng mag-isa, na patuloy ka pa ring minamahal at nangungulila sa'yo. Okay? So nakita ko dito marami ritong immaturities na kanya ritong nagawa. Maaaring iba sa inyo siya ang ay inyong asawa or ex-husband, ex-wife. Yung iba naman baka ito yung tatay or nanay ng inyong mga anak, no? So maaaring hindi nagpakita, hindi nagsustento. Basta ang daming ginawa nitong hindi maganda sa inyo, ang daming kabalastugan, lahat-lahat na, no? Pero nakita ko dito na itong person na to, no, ngayon na hindi mo man ito nakikita pero labis at sobra-sobra ang kanyang pagsisisi, no? To the point na hindi niya rito magawang mag-enjoy. Kaya kung naiisip ninyo na, "Ay naku, masaya miss yan dun, maraming kausap niyan, baka nasa piling yan ng iba." Yan, oh. So, hindi ko nakikita yun, lalo na kung ito yung person na pinag-uusapan natin dito. Okay? Kasi itong person na 'to, hindi 'to mga babes 'no, baka 'pag may iba rito na lumapit sa kanya, baka itulak niya lang. At kapagka baka siya ay hinawakan nun 'no, baka majombag niya yun, 'yan 'no, or masapak, 'di ba, matampal. So, sino man 'tong energy na 'to 'no, nakikita ko rito that, ang kanyang energy ay, very lion yung vibe. Okay, so ibig sabihin 'no, itong person na 'to 'no, the only makakapag-tame ng lion inside this person ay ikaw. Pero mukhang you are someone here 'no, na malayo na sa kanya rito. Maybe you've started here anew sa iyong life 'no, and this person here 'no, ay nakikita ko na ito yung desisyon niya ditong gagawin. Para sa kanya, wala ritong, panibagong mundo, okey, hindi niya yun gagawin. May iwan siya rito 'no, sa mundo kung saan ikaw ang minamahal niya, okey? At ito yung kanyang parusa sa sarili niya 'no, yung pagmamahal sa'yo na wala ka sa tabi niya rito 'no, at pagsisi sa kanyang sarili. Ay ko. So, meron din siya ditong plano, ewan ko, nakakita tayo dito ng literal na dagat at literal rin na dagat yung nakukuha kong mensahe doon. So, maaaring siguro 'pag tumanda-tanda niya siya, baka dun siya tumira sa probinsya or malapit sa dagat 'no, magtayo siya dun ng bahay 'no, 'yan, okey. Tas dun niya alalahanin lahat ng mga nagawa niya ritong mga hindi maganda sa inyo, okey, sa inyong relasyon 'no. More likely dun ang focus niya dito, eh, parang wala siyang pakialam dito, parang walang masarap na ulam para sa kanya. Parang kumakain lang siya gano'n kasi kailangan or parang umiinom lang siya ng tubig kasi kailangan, ganyan 'no. Pero parang alam mo yung energy ng lifeless, para siyang advanced robot sa tingin ko 'no. Kailangan lang gumising kasi buhay, eh, okey. This person here, huwag kayong mag-alala, wala naman siyang suicidal thoughts. In fact, this person here 'no, kahit ganito siya 'no, takot siya rito 'no, nasugatan ang kanyang sarili 'no. So, this is the only way that this person here ay hurting himself or herself. So, effective naman miss yan? Oo naman 'no, patapos na nga yung reading natin, hindi pa ba effective yun?
So, yun na nga yun mga babes 'no, ibig sabihin 'no, sa emosyon tinatamaan siyang malala, dun siya nakakastigo ng malala sa emosyon niya, yun, okey? So, whatever the case may be, 'di ba kasi kapagka minsan nasapak ka, ikaw nga mauntog lang yung tuhod mo sa mesa, 'di ba, ang sakit, 'di ba? Pero maya-maya wala na. Kaya nga sabi ng iba 'di ba, sapakin ka na lang o kaya mauntog ka na lang kasi maya-maya wala na yun. Pero yung pain sa emosyon, paggising mo nandiyan pa rin kahit uminom ka ng alak at lasing ka na ano, "Ay hindi na matapang diyan, lumbas kayo." Ano, wala pa rin, 'di ba? Paggising mo sumakit lang yung ulo mo. Pero hindi ka pa rin niya nakakalimutan, oh, 'di ba? Iba talaga 'pag yung pain sa emosyon, eh, parang diyan ka talaga tatamaan, eh. Pero sa iba sa kanila nakikita ko na maaaring meron or magkaroon sila rito 'no ng malungkot na wakas. Maaari kasing maapektuhan rito ang kanilang mental na pag-iisip 'no, na maaaring mauwi 'no, sa kanila rito 'no, na literal 'no, na sakit sa pag-iisip or pagkabaliw, 'yan. So, hindi naman 'yun ang talagang intensyon ninyo, pero 'yun yung nakita ko rito na may posibilidad na mangyari sa iba sa kanila. Yung iba naman tatanda rito na hindi naman gano'n, pero mag-isa sila ritong tatanda 'no, at hanggang sa huli mamahalin nila kayo, 'yun yung energy nila, okey? So, your initials, we have your capital letter T, capital letter L, yeah, TL 'no, TL siya sa'yo. True love na kasi ito 'no, pero wala na, late na, time's up, 'yan 'no, time's up, 'di ba? Inasar lalo. So, yung nakikita ko rito, time's up na para rito sa inyong koneksyon kasi wala na, you've already gave so many chances pero wala, eh. Ngayon kung kailan talagang gusto niyo ng gawin 'no, wala na, time's up, 'di ba? So, capital letters D, capital letters J, capital letters A, capital letters A, and capital letters P. So, for small letters, I'm only seeing 2. We have I and you. See? You and I. Yan, oh. You and I. Hanggang sa huli, ang nasa isip niya rito is yung mga panahon na kayong dalawa ay okay at maayos pa. Yung tinitingnan mo pa siya na punong-puno ng pagmamahal. Ay, nasa huli talaga yung pagsisisi kasi kung nasa unahan niya, hindi siya magsisisi, 'no, mare? So, ito yung mga mensahe right here for you guys. Again, I'm Mariana, and if you're the girl, sing out for the verse, sarang 11 lights, sweethearts. Annyeong.